Magandang araw po sa inyo lahat and welcome back to my channel. Ang episode po natin ngayon ay nakasentro sa mga seniors, PWDs, doon po sa mga may kasamang mga seniors sa PWDs. Ito po ay tungkol doon sa 20% discount na nakukuha natin sa mga establishments, lalo na sa mga restaurants, sa mga fast food chains, at sa mga kainan. A few days ago po kasi, nakita ko yung advisory ng Starbucks na simula ngayon January 15, limitado na po ang pagbigay nila ng discount sa ating kakainin at iinumin. Nakalagay po sa kanilang advisory na one food, one drink na lang. Pero hindi lang po sa Starbucks ito nangyayari. Kahit na po sa ibang mga establishments nangyayari po ito. Pero ito po ba ay naaayon sa batas? So, i-re-upload ko po dito yung video ko na ginawa sa aking kabilang channel, yung Tito Manny TV, para po tayo namang mga seniors na nag-a-avail dito sa 20% discount ng mga food establishments ay maliwanagan. Ito po ba ay naaayon sa batas? Panoorin po natin ito para malaman natin kung tama ba ang ginagawa ng ilang mga food spots na limitahan ang discount ng mga senior at PWDs. Watch this. Po ba ay senior citizen na? Or may mga kasama ba kayo sa bahay na mga seniors na mahilig kumain sa labas? Lalo na doon sa mga mahilig magkape sa Starbucks. Meron po tayong bad news na nanggaling sa Starbucks. Dahil simula po January 15, limitado na po ang makukuha nyong discount pag kayo ay kumain o uminom ng kape sa Starbucks. Ito po ang nilabas nilang advisory. Advisory on the use of senior citizen, PWD, and other government discounts. Starting January 15, 2024, food and beverage purchases with senior citizen, person with disability, and other government discounts shall be limited to one food item and one beverage only per visit. We appreciate your understanding. So, kung kayo po ay isang senior citizen na malakas kumain tulad ko, na hindi kayo mabubusog sa isang food item lang sa mga food courts o sa mga fast food restaurants, at kayo ay umaasa na mabibigyan ng discount sa lahat ng inyong o-orderin, mag-isip-isip na po kayo bago kayo pumunta ng Starbucks. Ibinalita po ito sa Bilyonaryo.com. Isa-isa lang, Starbucks Philippines limits claiming of discount for PWDs and seniors. Basahin ko po Senior citizens and persons with disabilities would have to plan their purchases at Starbucks Philippines stores to maximize the discount they are entitled to under the law. The Tantoco-owned local franchise of the global coffee chain announced that starting January 15, 2024, only one food item and drink per visit will be eligible for the 20% discount claimed by senior citizens and PWDs. Those availing of the discount should present their valid senior citizen or PWD IDs at the counter. No proxies for claiming the discount are allowed. Pero ano po ba ang sinasabi ng ating batas? The 20% discount and exemption from value-added tax for senior citizens in restaurants is provided for under Republic Act 9994 or the Expanded Senior Citizens Act of 2010, while the same perks for PWDs is mandated in accordance with Republic Act 10754. Pero alam nyo ba, hindi lang po Starbucks ang magpapatupad dito. Actually, may mga ibang mga fast food restaurants na tayo na matagal na pong pinatutupad ito. Sa akin lang pong personal experience, yung pong Jollibee dito sa may Aurora Boulevard, yung SNR dyan po sa may Farmers Cubao, at yung Tropical Hut dyan din po sa Farmers Cubao, ay limitado lang po ang kanilang binibigay na discount. Madalas po ang ginagawa nila, kung dalawa ang inyong o-order na pagkain, isa lang po ang bibigyan nila ng discount. Although I cannot say the same thing dito po sa mga
fast food restaurants na aking binanggit kasi ito po ay personal kong na-experience dito po sa tatlong binanggit kong restos. Tulad po sa Jollibee. Dito po sa sinasabi kong branch ng Jollibee sa may Aurora Boulevard, ganyan po sila. Limitado lang po yung inyong makukuhang discount. Kahit na yung order nyo ay kayo lang ang kakain. Kunyari, kumuha kayo ng burger, spaghetti, peach mango pie, at kayo lang naman ang kukonsumo nun, hindi po nila bibigyan lahat ng discount. Although, marami din po namang Jollibee restaurants na aking kinainan. Tulad itong Jollibee dito sa kanto ng Camyas at Anonas, lahat po ng order ninyo na para sa inyong mga senior lang ay bibigyan po nila ng discount. Nung akin pong binanggit ito sa Jollibee Aurora Boulevard, bakit yung ibang Jollibee ay binibigyan ng discount lahat ng o-order mo basta ikaw ang kakain ng order mo? Ang sagot po ng Jollibee dyan sa Aurora Boulevard, hindi daw pwedeng mangyari yon dahil lahat ng Jollibee restos ay merong natatanggap na memo tungkol sa limitasyon ng senior citizen at PWD discount. Ganyan din po ang experience namin sa SNR dito sa May Farmers. Pag umorder kayo ng dalawang food item, kahit na sabihin yung kayo ang kakain, yun lang pong mas mahal ang kanilang bibigyan ng discount. Memo daw nila yun. Dito rin sa Tropical Hut, sa baba naman ng Farmers, ganyan din po ang experience ko. Although, pagdating naman sa ibang branches ng mga restos na to, nagbibigay naman sila ng discount. Or baka ganun naman yun, iba-ibang branches, iba-ibang may-ari ng franchise, ay may kanya-kanya silang patakaran pagdating sa pagbibigay ng 20% discount sa seniors and PWD. So, hindi ko po alam kung may iba pa mga restaurants dyan or mga fast food chains na hindi tumutupad sa batas ng 20% discount. Pero ito po ngayon, starting January 15, ganyan na din po ang magiging patakaran ng Starbucks Philippines. Pero makatwiran po ba to? Ito po ba ang isinasaad ng batas? Ito po nabasa ko sa The Philippine Star. Explainer, can food spots limit seniors and PWDs to only one food and one drink per visit? Discussions on whether senior citizens, persons with disabilities, and other government discounts can be limited to only one drink and one food item per visit permitted social media following an advisory made by Starbucks Philippines. So, nung inilabas po ng isang social media user, ito pong picture na to na advisory ng Starbucks Philippines, naging hot topic na po yan. Marami ang nagsasabi na itong move ng Starbucks ay unacceptable at tinagpa nila yung Department of Trade and Industry sa kanilang posts. This is unacceptable and frankly prejudiced towards senior citizens, persons with disabilities, and other individuals who are legally entitled to discounts on their purchases, sabi pa ng isang user. Sabi naman ng isa, para sa kanya, that Starbucks has a good reason for doing it as the privilege is very much abused. May isang ex-user pa ang nagsabi that some use their discount IDs in different transactions for different orders in one visit just so they could get them at lower prices. Pero ano ba ang sabi ng batas tungkol sa discount ng senior citizen at PWD? Ayon po kay DTI Assistant Secretary Amanda Nograles, kung meron bang karapatan ang mga businesses na mag-impose ng limitasyon sa discounts para sa senior at sa mga PWDs, sabi po niya, to clarify, the law does not limit one food item and one drink. It only says for personal and exclusive consumption of the senior citizen or PWD. This cannot be limited by any establishments as long as the senior citizen or PWD is going to consume the food and drinks. Sinabi naman ng isang attorney, Carlo Jan Pascual, binanggit niya yung Republic Act No. 10754, which is also known as the Act Expanding the Benefits and Privileges of Persons with Disability in relation to the issue. Sabi niya,
The measure states that there is no limitation for the purchase as long as these items are personally consumed by a qualified PWD. Dahil doon po sa mga hindi nakakaalam, lahat po ng benefits and discounts na nakukuha ng isang senior citizen ay halos ganun din po ang nakukuha ng PWD. Sabi pa ni Attorney Pascual, this shall apply to the purchase of food, drinks, beverages, desserts, and other consumable items served by the establishments, including value meals and other similar food counters, fast food, cooked food, and short orders including takeouts. Although nakasaad po naman talaga sa Republic Act No. 9994, also known as the Expanded Senior Citizens Act of 2010, the phrase exclusive use and enjoyment of the senior citizen shall mean for the senior citizen's personal consumption only. As such, the 20% senior citizen discount shall not apply to children's meals, which are primarily prepared and intentionally marketed for children. Kasi nga naman, alam po natin na meron naman talagang umaabuso dito sa mga discount na ito. May mga seniors po na o-order ng kiddie meal or yung mga meal na pambata dahil alam nila mas mura yon kaysa sa mga regular meals. Tapos mag-i-expect sila ng discount. So nakasaad po sa batas, hindi po kasama yung mga pagkain na pambata dahil yun po ay pang kiddie meal. Ang discount po natin ay nag-a-apply lang for seniors. So siguro ito ang dahilan ng ibang establishments kung bakit nila nililimitahan ang pagbibigay ng discount sa mga seniors and PWDs dahil meron po talagang umaabuso. Dahil mantakin nyo ba naman, 20% discount ang nakukuha ng seniors and PWDs. Malaking discount na po yun. So dapat po wag natin abusuhin yung pribilehiyong binibigay sa atin ng gobyerno. Tingnan din naman natin yung side ng mga businesses. Dahil ang discount pong yan ay for personal consumption. Paliwanag pa ni attorney. So kunwari, isang PWD or senior kakain mag-isa sa restaurant, you cannot dictate firsthand na ito lang pwede mong orderin kasi what if malakas lang din talaga siyang kumain. Tulad ko, hindi po ako pwedeng isang hamburger lang. Kailangan may kasamang spaghetti. Tapos may dessert pang peach mango pie. Hindi ba you are depriving us of the privilege? But again, sabi ko nga, huwag naman po nating abusuhin. Sabi pa ni Pascual, establishments have their own mechanisms on how they can safeguard themselves from abusive customers. However, this can be really hard to monitor. So ito nga po ang nagiging problema. Saan po ba pwedeng isumbong itong mga establishmentong ito na hindi sumusunod sa batas? Batas po yan. So kapag hindi ka sumunod sa batas na yan, meron po yung kaukulang parusa. So ang ginagawa naman ng mga establishments na to is they require the senior citizen or PWD to personally avail it. Yan po, nararanasan ko yan. Pag magpe-present ako ng 2 ID, bibili ako ng 2 set of food, hahanapin nila yung isang may-ari ng ID na hindi naman natin dapat masamain. Lalo na kung kasama naman natin talaga yung isang may ID na yan. Naniniguro lang po sila dahil sila po ay naaabuso. So, kailangan personal. Kung sino man yung may-ari ng ID, sila po dapat ang mag-present ng ID yun sa counter or sa cashier kapag sila ay magbabayad na. So, kung tutuusin ayon sa DTI, labag po sa batas ang ginagawa ng ibang fast food chains tulad ng mga nabanggit ko at ang gagawin ng Starbucks. And di ba sinabi ko kanina, ang dahilan sa akin ng mga fast food chains na to ay may memo daw sila. Alam nyo ba, tinatanong ko sa kanila, ipakita nyo sa akin yung memo. Wala naman silang maipakitang memo. So, ibig sabihin, gawa-gawa lang talaga nila yan. So, ito kayang Starbucks ay may memo rin galing sa DTI na pwede silang maglimita ng 1 drink and 1 food item para sa mga seniors. And also, may times na ikaw senior or PWD ay hindi makapunta personally sa mga fast food chains na to or sa mga restaurants at magpapabili ka sa anak mo or sa apo mo or sa pamangkin mo o kung kanino man.
pero may dala-dala ka namang authorization letter. Dahil marami naman pong mga restaurants dyan and fast food chains na tinatanggap yung authorization. Pero sa bagong development na nga po na to, tatanggapin pa kaya ang authorization? Dahil ang sabi dito na dapat daw andun kayo personally to avail of the discounts. Ibig bang sabihin yan, hindi na pwedeng magpabili, hindi na ba tatanggapin ang authorization letters? So mga establishmento po, kapag ikaw ay umabot na sa pagka-senior, iyan po ay isa ng pribileyo. Huwag po nating tanggalin yung kanilang mga privileges tulad ng discount sa pagkain at sa mga services. At tayo namang mga senior citizens and PWDs, isipin din natin yung mga establishments dahil yun naman pong kinakaltas na discount sa atin ay hindi naman po binabayaran ng gobyerno yan. Yan po ay binabawas sa kita ng establishmento. So ayan, ano po ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.